So kanina habang naka-live ako, may nag-comment, malaki-laki na rin na kinikita nito sa courses niya. Madami na rin ba siyang napapasok sa work? And I was about to post a video para ipakita ko ano na yung mga nagawa natin sa community so far. Pero kita yung pangalan niya. And then, I realized this person is just grabbing videos from other people, posting it on his socials. More specifically here on TikTok. Pagkatapos walang context, walang kakwenta-kwenta, ganyan. So sabi ko, ay naku, bibigyan ko pa ng engagement tong taon to. So binura ko talaga yung pangalan niya. But I still want to answer it in such a way na maiintindihan ng tao kung ano yung kaganapan sa loob ng trainings. Una sa lahat, ilang beses na ako nagpakita ng very transparent akong tao, guys. Sa totoo lang, kapag lalo na nga sa live, kung ano, alam nyo yun, sasabihin ko kung may kinikita na ako. So far, ngayon pa lang kami nakakabawi sa ilang taon din na ang dami naming nagastos para lang maging sustainable itong mentorship program na to. We're on a mission to help 1 million Filipinos transition and navigate to freelancing. So, hindi naging ganong kadali. Hindi kami kagaya ng ibang mentorship na talagang malaki yung kinikita, ganyan. I had to pay for Zoom for over 2 years at $75 talaga yung binabayaran ko dun per month. Bukod pa dun, nagbabayad ako ng Google. 12,000 ang monthly natin sa website. Isa pa, nagbabayad ako ng tax for the mentorship. Nung unang kumita ng malaki yung mentorship program natin, inilipad ko yung buong team sa Cebu para makapag-talk kami sa Cebu. Ginamit namin yung pera para makapag-team building. So technically right now, lahat halos na pumapasok sa enrollment, lumalabas pa rin siya. Break-even na nga lang ngayon. So ibig sabihin, kagaya ng unang panahon na talagang medyo, hindi, abonado ako, ngayon hindi na. Now regarding naman doon sa question niya na meron na ba akong natulungang magkaroon ng trabaho. So kapag pumunta kayo dito sa Facebook ko, meron dyang naka-featured. Lahat ng naka-featured dyan importante. So saan pwede mag-apply. Meron pa tayo guys, broadcast channel. Lagi ako nagpo-post sa mga hiring dyan. Impact bulletin natin, dito ko nilalagay sa comment section yung mga nare-receive ko na emails, DMs na mami dahil sa'yo may trabaho na ako. Even yung mga hindi pa talaga nag-enroll, yung gumamit lang ng free resources natin. I do not and I will not promise people na makaka-client kayo kapag nag-enroll kayo. Because mentorship program is for us to teach you how you can start working from home. Whatever niche yung naiisip ninyo, kung wala pa kayo naiisip na niche, that is okay. The time alone that I spend to create contents like this, sobrang hagad na niya. Napapagod ba ako? Yes. But whenever I feel tired, whenever I feel parang like may kagaya ni kung sino man yung nag-comment na yun na parang kine-question yung pagkatao ko. Guys, hindi nabibili ang pagkatao ko. Tigil-tigilan nyo ako. Mukha akong pera pero hindi sa ganyang kamura. And I also do not like that kind of energy. Kasi una sa lahat, if you're going to question yung ways ng other people, you first have to ask yourself, what am I doing about it? Kasi halimbawa, yung mga ganitong mentorship program na hindi nyo naman naiintindihan yung business structure, feeling ko ngayon ka lang naligaw ng ano dito. So ngayon, since ang goal namin is makatulong sa mga gustong matutong mag-work from home, ang question ko ngayon doon sa mga tao naman na nag-question doon sa mga nag-o-offer ng paid classes is, anong ginagawa nyo? Yung pag-question nyo sa ginagawa ng ibang tao, meron ba kayong alternative na solution? So you grabbing other people's contents, posting it on your TikTok, does it help aspiring freelancers? 8 months ago, I saw you commenting sa isang post ng taga Bicol and you were parang you want to collaborate with them sa business nila ng chicken pastel. How does it help yung aspiring freelancer community? Yung comment mo about Anya Chinita, na bakit hindi nakikita ng MTRCB yung video na yon, tinag mo ba yung MTRCB, ni-report mo ba sa MTRCB? Like, how are you helping that endeavor to make the world a better place? May nag-post about an app about stock market and you were asking how to join. I mean, like, about a year ago, you commented sa post ng isang tao asking like any recommended schools for software development. All of this combined, the way that you use your social media, your digital footprint, it speaks volumes about you not knowing what direction you wanna take. Ano ba yung path na gusto mong kunin? You're looking for easy money, but you're also there to just create noise sa social media nang wala ka namang napoprovide na solution. So, I want you to take a step back and just think about, if I am going to question this person na tumutulong sa aspiring freelancers, tumutulong sa industry, nagpo-provide ng pagkakataon na matuto ang ibang tao, at hindi ko gusto na nagpapabayad siya sa oras niya, sa skills na 15 years na niyang pinag-aralan, at kumbaga,
In reality, you cannot deny the fact that I am able to help other people. My question is, anong ginagawa mo? Ang haba nitong video na to for a comment that's just made to parang create a noise. Pero sometimes you really have to parang highlight the fact that sa totoo lang yung mga tao na walang ginagawa, walang ambag sa buhay mo, sila madalas yung maingay because hindi nila kayang gawin yung ginagawa mo. I wish you the best of luck. Kung gusto mo matuto ng software development for free, pumunta ka ng Coursera, Udemy, or HubSpot para magkaroon ka ng konting direction. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!